Sa isang malayang buhay, gusto lamang natin maging masagana ang ating pamumuhay. Ngunit malabo na natin itong makamit. Ito ay isang kwento ng isang babaeng naimpluwensyahan ng kaibigan sa pagtigil ng droga. Ano po yun? Wala pa yung dito sa client ko. Kano po? Wala, kulang yung pambayad ko. Ay, kailangan niyo po yung bayaran yan kasi pagkagalit na po yung boss ko. Hello, ito na lang po yung pera ko. Hindi po talaga pwede. Magalit sa akin yung boss ko. Oo po kayo sa akin. Pati na rin ang kanilang pag-aaral ay naapektuhan. Parang halos wala kami itinulong sa'yo. Ma'am, nag-review naman po ako, ma'am. Impluwensya ng drogang sumisira sa kanilang kaisipan. Paano ba sila nalulong sa bisyong masama? Masamang gawain kanila pinapasok. Ngunit paano na ang kanilang kinabukasan? Kabataang pagod sa hirap, ngunit paano nga ba? Paano na ang kanilang kinabukasan? Buhay para sa pamilya ay nakaasa. Kinabukasan ay nasa palad ng mga kabataan. Paano kung ikapapahamak nila ito? Ang buhay nila ay nasira dahil sa impluwensya ng droga na kanyang ginagamit para maibisan ang problema. Droga, 5 letra ngunit napakatindi ng pinsala sa mga kabataan na katulad niya na gumagamit ng droga at sumisira sa kanilang kaisipan. Sa pagtindi ng paggamit ng droga, andito ang kanilang kaibigan upang tumulong sa kanila. Ito ay isa niyang kaibigan na tutulong sa kanya upang magbabago at itigil na ang pagdodroga. Kinig ba yun? Julian, ikaw ba yan? Kasisigaw. May pulis? Wala. Pulis? Walang pulis! Ano to? Tumutin to? Hindi. Ano? Sama yun na. Maaari ka makulong dyan. Sumunod ka. Hindi. Wait lang. Sisingot ako niyan. Sa isang kondisyon. Sasama ka sa akin. Sige. Tara. Papakulong mo ako? May pulis? Walang pulis. Tara na. Natakot ako. Hindi. Sa ngalan ng iyong mga kaibigan, hindi ka na nag-iisa kailanman. Pamilya, kapwa-tao, at Diyos ang sandig para maging matatag at droga'y maiwasan. Bilang isang kabataan, anong masasabi o masasayo sa iyong kapwa kabataan base sa iyong karanasan? Mga kabataan ko, o kapwa ko, at maaari ay huwag mong susubukan. Mahirap manlok sa bisyong maraming masamang epekto. Huwag tayo sumuko agad. Nandyan ang Diyos, ang ating mga mabubuting kaibigan na ating magiging sandalan. Salamat. Sa tulong ng mga kaibigan, siya ay nagbago at bumangon ulit para sa kanyang pamilya.